Network Entertainment. Wala ka pa. Wala. Hindi kaya ng energy ko yung energy ni Joy. Talaga? Oo. Pero magaling mag-host talaga. Akala ko same, kanya yung sa mga Rebecca vibe niya si Joy. That's a compliment. Pero ano ba yung sasabihin? Ayun, nandito ulit kami ngayon sa The Pod Network. Nandito si Tito James. Oh. Wait lang, wala pa. Ayan. Nakatayo pa rin ako. Tapos ito, meron kaming guest. Ito, inaabangan nyo talaga to. Andito si Frey. Tapos ito yung guest namin, no? Di ba? Tagal-tagal yung inaantayan, di ba? Sa wakas. Surprise. Say hi. Ako na ba yan? Ay, ako na pala. Hello po. Ako nga po pala si Ate Bebs. Ay, yung mic pala. Hi everyone, my name is Ate Bebs. Please like, subscribe, and tap the notification bell for Red Door. Ah! Charing. Filingera. Kung meron kayong mga kwentong gustong isend kina Tito Ian and Tito James, paki-send na po. Ano, description box ba? Nasaan na? Send nyo na muna kay Ate Bebs. Doon sa group niya. O, send nyo daw sa akin. Kukuha. Send nyo na lang sa akin. Tapos, yun na yun. Description box and bio from YouTube channel. Yo. Frey, medyo masama ang pakiramdam. Sorry. Sorry. Hello, guys. Napapagod na ako sa buhay. Ano yan? Kapag ano ba? Ayun ba yung content? One content a day ka na? Tuloy-tuloy ka pa rin ba? Nakamiss ka na? Hindi. Nag-give up ako kahapon. Kasi nga, di ba, kahapon di ako nakapag-post. Pwedeng bigyan niyo akong gamot. Comment down below. Tangina, hanggang kailang. Ay, ala, sorry, hindi ako yun. Hindi ka nagkakasakit. Ala, nagmura na ako. Alam ba kung ano ibig sabihin ng INRI? Okay na rin yung audio? Signal ako dito. Okay. Kasi nung nag-get sila nung nagtapos ako. Ay, hindi ko nakikita. Si ano umuwi? Sino? Si James? Ayun na nga. So, welcome sa second episode namin with Acheng Bebs. Ayun na nga. So, nag-short break lang kami kanina, tapos ito na yung pangalawang episode. Short break sa amin, pero para sa inyo isang linggo tumagal. Para kasi itong Interstellar. Magkaiba yung oras. Tingnan mo, nakapag-matcha pa si Ate Beb. So, ayun, no? Ayan. So, katulad nga ng sinabi namin last week, itong episode na to, mag-share kami ng mga kwento galing sa community at mga personal experience. Community tsaka yung personal experience ko mismo. Ayan. Mga stories na sinend kay Ate Bebs. Yes. Ayan. So, sinong mauna? Yes. Sino muna? Pamikinto. Yes. Go, 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 guys. Ito na. Kaboses. We will start our kwentuhan. Kaya mo? Ganyan sabi ng mga tao. Ganito ako magkukwento hanggang mamaya. Wala matatakot, for sure. Pero kaya mo kaya ako sakali? Na ano? Na ganun, mag-share. Ganyan magkukwento? Oo. Sure ka? Hindi naman. Sure ka? Na-curious lang ako. Hindi, So wag. guys, habang wala pa kasi yung mga tao sa bahay. Parang pag gano'n, hindi mo talaga masiseryoso. No? Parang first line pa lang, hindi mo masiset Wala. yung mood na mag-seryoso. Okay. Sino mauna? Go. Ako na. Sige, go. Sige. Okay, go. Ito, sinend sa akin ni Ate Excited Bebs. ako. Ang title ay Rosario ni Satanas. Okay lang, bigyan ko lang muna na background. Okay, Ayan, go. So, itong kwento na to, kwento siya ng, di ko na i-mention ko sino, para kasi may mga details dito na na parang kailangan confidential sila. Very important na tao sa buhay ko. Di ko na i-mention. Kwento niya yan mismo at sa akin directly kinwento. Go. Pero, first question bago ako mag-umpisa. Yes. Familiar ba kayo dun sa may tinatawag na Devil's Rosary or Satan's Rosary? Hindi. No. Di pa kayo nakakita ng ganun? No. Ako narinig ko lang siya nung kinwento sa akin yan. So, sinearch up ko siya and I was like, oh, may ganyan pala talaga. So meron talaga? Meron. Akala ko Devil's Rosary dahil sa kwento lang. Hindi, meron talaga. Like,
pag tinignan nyo sa Google, alam nyo ba yung mga rosaries na mumurachi na binebenta lang sa daan? Parang ganon. Di ba plastic? Yeah. Ganon yung itsura niya. So, hindi mo mapagkakamalan na, alam mo yun, akala ay mapagkakamalan mo siya na totoong rosaryo. Pero kapag tinignan mo ng sobra-sobra, may mga differences. So pwede pala magkaroon ng chance na Yeah. makabili ka, tas Devil's Rosary pala yun. Devil's Rosary. yes. Number one na characteristic ng isang Devil's Rosary, wala siyang INRI Mhm. sa tuktok. Inri. Yes. Kasi di ba yung usual, si Jesus Christ may word na INRI dito, meron. na parang ang ibig sabihin nun is, hindi yung totoo. May sinabi ka kanina. Meron May siya kasi sinabi to sinabi kanina. kanina, guys. Kalimutan nyo na yung sinabi Kung ano ko. ibig sabihin Actually, ng Inri. Ano ibig sabihin ng INRI? Parang Yan, ano, parang King of ganyan. Jews? Parang ganun. Parang ganun, di ba? Inri. Yung Pero ano yung version mo nun? Wag, di pwede. Hindi ko pwede sabihin sa inyo. Parang, Mukha siyang totoong rosario. oo, kaya nga mapipeke ka dyan. Parang nakakatakot tuloy Oo. bumili. Yes. Parang kailangan pag bibili ka So pag meron ka nasa bahay, i-check mo na. Oo. Kung meron kayo sa bahay, Kung may i-check rosary nyo. man kayo sa bahay, check nyo kung may INRI. Kasi kung wala, ibig sabihin, Devil's Rosary or Satan's Rosary. Pero actually, I-search nyo lang siya sa Google, makikita nyo yung itsura niya. ah, Pakita nyo na din dito. Diba? hindi, sige, mamaya na ako magiging KJ. Pero teka lang. Kasi may explanation eh. Oh, ito na. Magkwento ka na Ito muna. na, magkwento na ako. Ang title nito ay Rosario ni Satanas. May isa kaming kamag-anak, naghihingi ng pera. Itago natin sa pangalan na Tita Seth. Pinagpalaan ang side ng pamilya namin ng magagandang trabaho at maraming ipon para magbukas ng mga negosyo. Tuwing Pasko, pupunta sila sa bahay at doon sila nagno-Noche Buena. Ang aking lolo, humabol bilang konsehal. Ito na ang last term niya dapat. Lumipat siya ng political party kasi mas tugma ang plataforma niya dito. Nagalit ang oposisyon at kinontak ang aming Tita Seth. Pinapahabol si Tita Seth bilang konsehal, kalaban ng aking lolo. Tapos palitan daw ang pangalan niya na kapareho ang pangalan ng aking lolo para malito ang mga botante. So ibig sabihin, magkakamag-anak ang sinet na magkalaban. Yes. Kasi So- 'di ba kapag ganyan nahahati ang boto, tapos pag nahati, matatalo, 'di ba? Parehong matatalo. Oh, correct. No? Yes. Parang yung iba maglalagay ng additional candidate para ma-split yung boto tapos yung malakas sa masa. Oo. Correct. Na nangyari last Oo, day. correct. Let's not get there. Sige, Na tuloy mo yung nangyari kwento. din ulit. At mangyayari pala. Anyways, back sa story. Kung pangalan ng lolo ko ay Jomar de Jesus, gagawing Jomar with double R de Jesus. Kapalit nito ay malaking pera. Pinuntahan ni Tita Seth para kausapin ang lolo ko at sinabi niya ang inoffer sa kanya ng oposisyon. Katumbas nito, nanghingi si Tita Seth kay lolo ng mas malaking pera para hindi niya gawin ang utos. Umayaw ang aking lolo at sinabing huwag na lang. Sumakit pa loob ng lolo ko kasi taon-taon tinutulungan namin sila. So ano to Ate Bebs? Parang magkakamag-anak sila tapos Oo. nagkakaaway-away na sila Oo. dahil sa politics. Yes. Hindi nagustuhan ni Tita Seth ang sagot ni lolo kaya naman ay ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng oposisyon. Natalo silang pareho at hindi man siya binayaran ng oposisyon. Grabe, no? 'Di ba? Yeah, ito na yung turnouts ng event. Yun yung demonyo talaga. Correct. Ay, tumuloy yung sipon ko doon. Okay. Taon na ang nakalipas, nangihingi ng paumanhin si Tita Seth at binigyan pa kami ng rosaryo. Ooh. Gusto daw niya ibigay ang rosaryo sa lolo ko in person, pero ang nanay ko na lang ang kumuha. Tapos umalis na siya. Yung rosaryo na iyon ay nakabalot ng duct tape, foil at bubble wrap. Para sa isang rosaryo, ang uncommon ng packaging. Pagbukas namin ng packaging, rosaryo na pula ang nasa loob. Hindi naman siya sira. Mukha pa nga siyang bago. Ginawa ng nanay ko, tinali niya ito sa may kulungan ng aso para protektahan daw sila. Ilang araw, nagkasakit ang aso namin na Shih Tzu at namatay. Bumubula ng dugo ang bibig. Nagtataka kami bakit namatay. Malusog at aktibo naman siya at 5 years old pa lang yung aso namin. Yung kasambahay namin nagse-serve dati sa simbahan kaya meron siyang masamang kutob doon sa binigay na rosaryo. Tinignan niya ito ng maigi at tama nga ang kanyang hinala. Ang ibinigay sa amin ay rosaryo ni Satanas.
Sa malayo, mukha siyang ordinaryong rosaryo. Pero kung titignan mo ng malapitan, may ahas sa may itaas ng krus na tinatangkang tuklawin si Jesus. Eto na, Paps, yung katulad ng sinabi ko kanina. Wala ring INRI na nakalagay at may hugis araw sa bawat sulok ng krus. Ang sabi ng kasambahay namin, ibabad namin ito sa holy water. Ipabless at sirain, pero dapat sa simbahan lahat gawin. Sa sobrang galit ko, kinuha ko ang rosaryo at itatapon ko sana ito sa basurahan. Ngunit ilang hakbang pa lamang, may ligaw na pako akong naapakan. Mga 1 inch ang nakapasok sa talampakan ko. Nahulog ako at sumigaw sa sobrang sakit. Kinuha ko yung rosaryo sa kamay ko gamit ang tela at habang hawak ng kasama namin ang Biblia, agad namin itong dinala sa simbahan. Kung inabot kaya yun sa lolo ko at nilagay niya ang rosaryo sa kwarto niya, sino kaya ang mabibiktima ng rosaryo ni Satanas? Kaya bago kayo tumanggap ng rosaryo, tingnan niyo muna ng mabuti at siguraduhin wala siyang ahas at mga araw sa bawat sulok ng krus. Naghanap ako ng photo sa Google ng pinakamalapit na itsura noong rosaryong binigay sa amin. Just for your reference. Pero sa mga nakikinig, check nyo sa Google kahit ano ba yung makikita pwede nyo. nila i-type. Satan's Rosary, Devil's Yeah, Rosary. Devil's Rosary. Makikita nyo kagad eh. Alam ko yung dulo niyan, Ate Bebs, yung parang crown. Alam mo yung ganun, yung may tusok-tusok. Hindi, basta bawat cross, di ba? Dapat ang usual na cross kasi sa mga common na rosary is rounded. Hindi ko napapansin Rounded yun yan. Pero dyan ata, yung spiky. Pero yung mga nakakita ko, yung parang yun nga, very common na, parang yung plastic nga na, na rosary lang. Kaya nga, syempre kapag plastic, parang hindi mo agad, hindi mo makikita eh. Pero, Tsaka pag nakita mo kasi na parang nakalapag rosary, alam mo na, Rosary. nasa isip mo rosary lang. Oo, alam mo yung tsura. Exactly. Ako as a Catholic, alam ko itsura niyan. Kabisado ko Yes. per beads. Alam ko lahat ng dasal niyan. Sampo, mga ganun. Oo, di ba? 10 So pag isa. hawak mo, no? Mm. Hawak mo ang beads. Hawak. Hawak mo. Uy, baka mapunta First- tayo. Uy, kaka-Holy Week lang, Lord. Sorry po. Takot na takot si Ate Bebs. Pero, Hawak mo ang ayun nga, based dun sa nakita niya sa may Google, ano yung itsura? Ano, yung Parang expiration normal mo. nga lang pag tinitingnan ko, kung hindi mo Check it out natin. Anong kulay, Paps? Kasi ang common na rosary Blue, dati na pink. plastic, naalala Blue, ko. Yung, pink. alam mo Blue, yung luminous? Yeah, Parang yung green. Exactly. Ganyan. Ganyan? Yeah, yung parang yeah, glow yeah, in the yeah. dark. Oo, yung parang glow in the Wait, dark, wait, luminous na green. Rosary, satanic rosary. Oh. Pero ano to, kasi yung nakikita ko lang dito is yung dulo, which is yung cross. Pero wala akong makita na parang full Snake? May picture. beads. Oh, yung may beads. So yung... Ay, ito meron ako nakita. Hindi, meron. Ito, Baka ito. doon lang finokus kasi hindi nga Ay, ito makikita lang, yung rosary image. lang talaga. Ay, Yung yan din cross. nakita Hindi makikita yung ko. image Pero pag may- hindi finokus doon sa may May cross. snake. Oo, Ito. oo. Ay, oo. Pero Baka pag- sulat. May Alam mo inri kasi, to, no? ate, James, tingnan mo. No inri sign. Pero ano to? Tignan mo to. May Hindi siya snake. inri eh. Hindi ko alam anong nakasulat. oo nga no. So Pero it's ito like yung sinasabi nilang snake, no? Yeah. Blanco yung tablet. Ay, ito yung sinasabi kong parang crown. Pero Mm. doon may nakalagay na ano. Na, May ano Parang nakasulat eh, no? Pero hindi siya inri eh. Ano yun? Like, yung beads nga, parang same. same, din same. with- Kaya maduduling ka eh. Mm. Kasi ikaw, as a Catholic, kabisado mo na Mhm. 10-1, 10-1, 10-1, 10-1, 10-1. 10-1, 10-1 din dyan. Oo. Tapos, yung nasa may pinakagitna, yung Mama Mary is yung pang Hail Holy Queen. Mhm. Hala, grabe lumalabas yung Mm, pagiging sarado katoliko ko. Oo. Siyempre, hindi ka naman nafo-focus sa cross eh. Kasi baka iniisip mo, ano lang, Lalo na kung aesthetic, Oo. same size. aesthetic design. Pero meron naman mga normal rosary na patusok pa din naman ng ano eh. Oo, siguro depende sa Meron, ayun na, pagka-aesthetics meron niya. din Oo. eh. Yeah. So, ibig It's sabihin, not a parang unique sa satanic rosary. ang parang pinaka matibay na palatandaan ng isang satanic rosary is may ahas. At yung araw, yung 4 na araw. Ayun yung So, tinutukoy 4 niyo. sides. 4 na araw. May ito to, may 4 na araw siya. Teka lang. Sabi ko nga normal rosary. Grabe. Hindi man lang rosary, normal rosary eh. Pero Paps, sige habang hinahanap nyo. Pero Paps, before kasi may nakita, kaya ako naging familiar or naging aware dyan sa may satanic rosary. May nakita kasi akong post before sa Facebook na ganun nga. Nakatanggap siya ng ganun. Tapos may mga, syempre halo-halo na yung comments ng mga netizens eh. Ay, satanic rosary yan. Yeah. Ito hindi ko mako-confirm kung totoo. Hindi ko sigurado. Pero may nag-drop doon ng isang info na sinasabi na alam naman natin yung Bible.
Maraming revisions yan. Mm. Parang same lang din dun sa may rosary na yun. Na-revise Hindi naman siya, parang ibang ano siya, version. ibang version. Pero not necessarily Devil. Satanic Rosary. Ah. Pero, It's a Satan- ang nakakapagtaka dito, based dito sa kwento na binasa ko kanina, true to life experience Parang to eh. malas Oo. no? Oo, no. Parang malas yung nangyari. Yeah. Na parang may kamukha to na pagkukwentuhan natin mamaya eh. Oh. meron. May artifact na Ah. nagdadala ng kamalasan. Ako yung guest, sabi ko, meron? Ako pala yung magkukwento eh. Parang Pero na-spoil mo, oo. Paps, yung jigsaw moment mamaya na ano? na mag-connect doon. Hindi pa. May Ito jigsaw yung ano, moment pa. 4 na araw. Ayun. Yung nasa may Oh, corner. nasa corner sila. Pero, 1, 2, 3, di ba 4. kilala mo yung nagkwento? Yes. Syempre. Yes, yes. Naku-curious tuloy ako. Pag ba binili mo siya, parang mag-take effect na yung negative doon? Yun nga Di ba? eh. Parang, Hindi ko din siya alam eh. Kasi, tinanong ko nga siya, nakikita mo pa ba yung tita Seth Ayun, mo yung na tita. yun? Hindi na. Sabi, hindi kasi, na. di ba, sabi nila, kapag daw nag-i-engage ka sa mga Satanic, ganyan, oo, like may kapalit. Mm-mm. Di ba? So, naku-curious tuloy ako Oo na, nga eh. ano ba, siya ba yung nagput ng ritual or may Diba? inutusan ba siya? Di ko din alam. Pero Isa na feeling ko siya. meron siyang binilhan. I don't think na siya ang gumawa ng mga ritual. Pero feeling ko meron siyang... Pero ang crazy din kasi yung naging effect dun sa dog is namatay. Mhm. So, ano ba yun? Yung intention ba nung rosary na yun is kailangan yung pagbibigyan mamamatay din ba? Could be. Or Diba? magkasakit ng malala. Magkasakit. Eh, Kasi siguro, tinali eh. it could be dahil maliit lang ang aso, sa kanya namatay siya. Oo, Siguro no? kung yung Lolo, lolo, magkakasakit. magkakasakit. Mga ganyan. Or pwede rin, baka mamatay siya, di ba? Pero syempre, buti nilagay dun sa labas kasi kung nasa loob yun ng bahay, hindi naman iisipin Oo. agad ng family na, ay, Yun may nga nangyari. eh. Kasi baka magsunod. At saka swerte sila na yung nagtatrabaho nila, alam niya. May bad feeling siya dun sa rosary. Kasi kung wala siyang, di niya na-feel, kung di niya na-feel yun, kung di niya chinek, di ang tagal na nasa kanila yung rosary na yun. Ano pang mga susunod na mga events na mangyayari, right? Nangyari? Nadala sa simbahan. Mm-mm, Tapos, dinala. Tapos binless-bless ata. I don't know if siguro dinispose na rin nila, no? Pero dinala sa simbahan. Kaya nga kapag meron kayong mga natatanggap na ganyan, dalhin nyo doon, pa-bless nyo, palagyan nyo ng holy oil, holy water. Holy water. Yeah. Feel- Doon nyo na pa-dispose. Feeling ko naman dyan, yung Satanic Rosary is may something talaga siya. Tapos nag-feed siya doon sa may grudge nung taong Could unang be. nagmamayari. Which is yung tita mo since nagkalansihan eh. Mm-mm. Oo. Political she eh. Nagkalansihan eh. Tsaka may perang involved eh. Yes. Tapos, parang same lang din sa concept ng mga kulam tsaka mga witchcraft, di ba? Kailangan kasi may grudge yung isang tao eh. Ah. Para mag-push ng para kulam. mag-effect. Mag-take Tapos effect. Pero oo nga, puro bad energies kasi talaga yung ano yun. No? Pero ano yung, napag-usapan na ba natin to? About sa kulam? Na bakit hindi nakukulam yung mga korap? Meron din sila. Nga no. Di ba nasabi mo yun? Na, Oo. Bakit sinasabi nila nga? na meron Nakalimutan din ko daw yung parang sila. pinaka-term. At saka sabi daw nila, yung gold daw tsaka jade is mabisang pangontra laban sa kulam. So kung kaya sila nangangamkam ng marami pang gold. Correct. Or lagi silang may alahas. Lagi silang may gold. Kasi hindi daw, parang Ano to, conspiracy? nananalify. Ha? Conspiracy ba to? Hindi. Or like, May nabasa ako nag-drop nung parang pinaka-exact na term. Parang ano siya eh. Katumbas siya ng kunwari ako, alam kong ako, makapangyarihan tao, maraming galit sa akin. Anytime pwede akong kulamin. Meron akong parang isang, kumbaga, white witch. Ikaw yung kukontra sa kulam. Ikaw yung white witch. Para makontra mo yung lahat ng mga, Kasi kung makukulam lang Effects, din ako eh. Ganun gagawin ko. gagawin mo, di ba? Kasi actually yun din yung naisip namin. Bakit walang nagpakulam na lang dun Oo. sa Di ba? Sa Maraming mga- galit. Hanggang galit lang. O nandun na yung grudge eh. Mm-mm. Ba't hindi i-transfer into kulam? Kasi meron din silang pangontra. totoo yun. Di ba? Totoo. May white witch and may May mga pangontra Evil- siya. Evil witch. yes. Meron akong kilala both, pero sa province. Kasi, hindi ko na lang papangalanan. Itong person na to, white witch siya. So, yung mga clients niya is mga politicians. Tapos, yung ginagawa kasi niya is hindi siya nag-engage kapag, for example, yung gusto mo mangyari is, gusto ko mawala tong person na to. No.
parang tinitake niya lang yung mga clients na may nangyayari na sa kanila pero mabait naman yung politician na yun. Like, bina-background check niya din. So, doon ako nagtaka kasi sabi ko, ang daming mga, alam mo yun, daming mga tao na hindi din naman good in politics pero bakit okay pa rin sila? So, doon ko nalaman sa kanya. Kaya true yung sinasabi ni James. Interesting. Kaya someday, Sige. kukuha rin ako ng White Witch laban sa mga bashers. Kasi baka one time, mga Yes. Parang gusto kong maging ano na lang, witch din. Para lang, magiging super powerful ako para ako na lang kumulang, ganun. Witch? Which one? Which one? White or The witch. Green witch. Uy, Sponsor, salamat po. Charing, Ayun na joke naman. lang po, Oo, joke lang po. open for collabs. Ang sarap-sarap po ng Green Witch. Masarap po yung lasagna nila doon. Oo. Anong lasa niya? Lasagna. Lasagna ang lasa niya. Yun! Nice. Nice slogan. Oo nga, dog show di basta pala to. Sorry, no? sorry. Wala, parang nasa maling podcast Kaya yata nga ako. sorry. Hindi talaga mapigilan yun. Talaga yung personality namin eh. Oo, sorry na agad sa mga fans po ni na. Hindi, galit na galit. Red na. Door. Grabe, parang na-jigsaw moment ako. Alin? Bakit? Pinag-uusapan niyo yung witch, di ba? White witch. Oo. Kilala niyo si Glinda, di ba? Oo. Sa Wicked. Bakit? Hindi ko... Anong meron? Di ba? White Witch of the North. Baka kaya bahala na kayo mag-isip. okay. Hindi ko pinanood eh, sorry. Pop, sino yung Glinda? Si Ariana. Di ba nagbebenta yun ng mga ng mga Si skincare? Glinda. Pops, siya yung White Witch, di ba? Yung isa, yun yung Green Witch. Oo, Green Witch. Di ba? Ay! Oo, yun yung Green Witch. Oo. Smart. Correct. Yun pala yung tinutukoy ni Ate Bebs sa Tama, Green Witch. Green Nakaka-jigsaw moment talaga. Explain ko sa iyo mamaya, Show. Ate Beb, kung bakit ko nasabi si Glinda. Ay no, green. Ayun. Tama. Feeling Meron ko wala pa- namang magagalit. Wala ngayon. naman. Kasi, Atakin silang community ni Ate Bebs. Diyos ko. Oo. Guys, Meron ba? Matapang ba sila? Matapang yung mga yan. Isang utos lang ni Ate Yeah, Bebs. isang utos ko lang sasabihin. May Parang Ito pala. Keyboard warriors pala. Uy, joke lang. Hindi ko kayo tinatratong kulto. I value each and every one of you. Mahal na mahal ko po kayo. Grabe. Sino yung next na kwento? Kung nakikita na yung tunay kong kulay, hindi alam ng mga Color tao green. to. Kulay green. Kasi greenish nga. Nasaan na ba yung kwento? Asan nga? Sige, nasa cellphone. Nasa iyo! nasa Hindi. iyo. Ay, ito pala. Sa'yo. Ate Bebs, ano pala yung kinukwento mo kanina? May binanggit ka doon sa may bahay ng tita mo na parang gusto mong papuntahan sa amin. Okay. Okay, kasi sabi nila gusto nilang bumisita daw sa Pampanga. Eh, 'di ba? Si Clark Hospital, ginagawa na nilang museum. Hindi na pwede Oo, makapag-ghost hindi na hunt doon. pwedeng- Hindi na siya. Hindi na siya. Bakit? Anong meron? Gagawin museum. Gagawin na siya museum. So, hindi na siya haunted hospital. Haunted museum na siya niya. Haunted hospital siya before. Yes, like Abandonado. one of the most haunted places on earth. Like in the Bakit? world. Dati siyang parang sa mga militar, dun nila dinadala yung mga nasa mga militar. Dun sila nagpapagamot. I don't know, World War II ba? Basta. And then, hindi ko alam kung paano siya naging abandoned I forgot na. Basta naging abandoned na lang siya hanggang sa naging na siya, destination, tourist destination na. Pinupuntahan ng mga Pinupuntahan ghost ng hunters. mga ghost hunters. Kasi talaga, para-pareho yung mga accounts na kinukwento nila tungkol dun sa abandoned hospital na kapag papasok ka, okay, sige, nakakatakot, chu-chu-chu-chu, paggabi. Pero kapag pumunta ka na sa morgue, malamig na. Ate Bebs, Sobrang lamig. Ate Bebs, kwento mo nga yung experience mo doon. Pumunta ka. Ako wala akong experience. Hindi, Pero di yung ba sabi mo pumunta ka hindi sa may ako, morgue? hindi ako yun. Hindi ba ikaw? Yung jowa ko, tsaka yung ex ko. Ha? Yung jowa ko tsaka yung ex ko, nagkwento sila sa akin. Hindi. Hindi, nagkwento sila sa akin. Separate ha, separate. Okay. Separate. Akala Kasi ko nga- magkasama sila. Hindi, kasi bucket list yan usually kapag high school ka, ganyan na pumunta sa abandoned hospital. Kasi syempre taga Pampanga lang kami, di ba? So, puntahan mo na. So, yung ex ko, ang kwento niya lang sa akin, pareho sila ng kwento na yun nga, pagdating nila sa morgue, bigla na lang sila nanlalamig. Iba na yung ihip ng hangin kapag nasa morgue ka na. Ganon. Di ba basement ang morgue? Mm-mm. Ang tapang naman nila na talagang Diba? yung exploration nila Ang hanggang tapang, morgue. diba? Napakatapang. Ewan ko din sa kanila. Tapos, naalala ko na, nag-take pa ng picture yung ex ko. Sinend niya sa akin yung group photo nila.
may flash, syempre, kasi gabi na yon. Ang daming orbs sa likod. Eh, di ba? Sabi nila, mga mumu daw yung mga yun kapag mga orbs. Sobrang dami. Kaso, break na kami. So, hindi ko na mahanap yung picture. So, anong nangyari dito? Ate Bebs changed the nickname. Ate Bebs changed the emoji. Remove the nickname. Oo, tapos, And then, delete entire conversation. Tapos may bago na siyang, Facebook. So, hindi ko na nakikita talaga. Sayang, hindi natin makikita yung picture. Doon Break na lang sa kami. doon na lang sa bahay ng tita mo. Wait. Yung jowa ko naman, meron din siyang kwento tungkol sige. doon. Okay. Diba? Iba naman yung kanya. So, nag-closing party kasi sila sa malapit kasi yon doon sa isang resort, Fontana, pero closed na siya ngayon, si Fontana, malapit siya doon. Nag-explore sila ng gabi. I don't know if it's 11 p.m., I don't know, 12. Tapos, medyo nakainom. So, naglalakad-lakad daw sila ng ganyan. Yung jowa ko, nauuna siya ng konti. Tapos, nafe-feel niya na may humahawak sa kamay niya. Akala niya, kaibigan niya. Na parang, tara, explore, ganyan. Tapos, ang hindi niya namamalayan, tinatawag na pala siya ng mga kaibigan niya na Malayo na siya. oo, malayo na siya, ganun. Malayo na. Nung napastop siya, gumanon na. Napastop siya, nakita niya, malapit na siya doon sa butas, pababa. Oo, muntikan Pops. siyang mahulog. Yung multo na nagsasama. Oo. So, ibig sabihin, nilure siya into Nilulure danger. siya into danger, Kung hindi siya tinawagan, hindi niya Grabe yun. naimasmasan siya nun eh. Kasi naramdaman talaga niya na may humahawak sa kamay niya, pero nung tinignan niya, wala naman. Scary. Scary. Yeah. Yung mga kwento ng mga guard dun sa abandoned hospital, madami daw sila mga naririnig na mga nagsisisigaw na siguro in pain dahil nga military siya dati, 'di ba? Pero yun nga, iisa lang ang para-pareho sila, malamig sa morgue. Siyempre doon ang mga mapatay na katawan. Oo. Okay, ang kwento naman sa tita ko, ang dami pa ng chismis na baon. Prepared ako today! Wait, so ngayon, Go. dun sa sa hospital na yon, gagawin na siyang museum? Yes, yun ang chismis ha. Kasi nakasara na siya eh. Magiging parang na yung Pilipino. Wait. Hindi ko alam Korean yan, Kasi diba? ang na yung Ako Pilipino, Ayun na naramdaman ko yung parang burden. May ibang place na yung Pilipino, pero iba Clark pa din ba? siya. Pero hindi ko alam kung anong klaseng museum yung gagawin nila dito. At chismis lang yung naririnig ko, nagagawin nga siyang museum. So I don't know if confirmed nga siya. Pinuntahan kasi namin dati, di ba? Ni Rina. Confirmed nga. Oo. Museum daw. Feeling ko, Paps, yung kapares lang sa Intramuros yun, nandun yung mga pictures ng dating itsura, mga old paraphernalia, Hindi equipments. Paps, ginagawa parang Talagang building talaga eh. Ka-scary. Yun nga, haunted museum na siya, hindi na haunted hospital. Oo, kasi kung tutusin, kahit tayuan yun ng bagong Exactly. establishment, kung haunted yun una, haunted pa rin yun. Oo, yun na nga. That's true. Pero may tanong ako tungkol dyan. Kapag ba ang isang lugar, marami ng tao lagi doon sa lugar na yon, nagsistay pa rin ba yung mga doon? Parang nagko-coexist lang kayo. Mm. So, depende na lang if magparamdam sila or not. But Oo. they're still there. Feeling ko yes din. Coexist. Oo. Pero yung dun sa bahay ng tita ni Ate Bebs, ibang coexist yung naganap. Oo nga, yun nga eh. No? Ano yun? Ano bang doon? Gusto ko yung pasok ng Galing. Ang tagal na namin Ang ginagawa. galing. yun. Matagal na kami Hindi ko dito. kaya yan. Hindi ko Na kaya ulit. yan eh. So, ang nangyari kasi, ilang beses ko na nakwento to eh. Alam nyo yan. So, yung tita ko kasi, meron silang bahay. Actually, yung bahay nila, it's a building. We call it trading. I don't know why. Trading as in palitan? Trading, oo. Okay. I don't know why. Pero I know why. I know why na pala. Kasi bentahan nyo ng Jetmatic. I don't know what they trade though. But bentahan kasi ng Jetmatic yung first floor. So, yung second floor, doon yung mismo kung saan sila nakatira. Ngayon, hindi na sila doon. Tapos, noon pa lang, madami na silang nararamdaman doon sa loob ng bahay ni na tita. Kasi, kunwari, yung mga kasambahay nila ha, ito chika nila sa akin to. May one time na naghaharut-harutan lang silang ganyan, selfie. Maraming mga paintings doon, like portraits, kasi painter yung tita ko. Ngayon, one of their selfies, tinignan nila yung isang painting. Nung nakita nila, nagmukhang bungo
yung isang painting dun sa selfie. Ganon. Tapos, ang dami ding mga instances na nagkukwento sila na, kasi usually nagro-rosary sila eh. I don't know what time, siguro gabi. Tapos yung kasambahay nila, kinukwento niya na may nakakasabay sila nagro-rosaryo. May sumasagot sa dasal. Oo, may kasama sila. Ganon. All the time. Di ba yung parang, worst fear niya. yun yung worst fear ko na kapag talaga? halimbawa may nakita ako tapos magdadasal ako tapos nakapikit ako, Sasabayan. di ba? Tapos pagbukas ng mata ko, nasa harap ko, Sumasabay. sinasabayan ako. Oy, alam mo, may mga nakakita kong yung mga UST files dati. May ganyang Oo. kwento. Oo. Urban legend kasi talaga yan eh. Oo, tapos yung Holy Mary, yung gumaganon sila, di ba? Yun yung kwento eh. Yung gumagano-gano pa sa Oo. mga. Uy, kinilabutan ako. Hindi ko kaya yun. But yes, ganun yung mga kwento. Tapos, ito nga, yung last time na yung sa may undas, bigla may mga kumakatok, ganyan. 2 beses pa yun, binuksan ng nanay ko, wala naman tao, ganon. Ngayon, I don't remember how, pero meron kasing kakilala yung tita ko na nakakakita. Tapos, nung lumipat na kasi sila ng bahay, ever since nung nagka-cancer yung isa ko pang tita. Kasi para mas comfortable siya, di ba? So, lumipat na ng bahay. So, wala nang nakatira doon sa luma. Nagkukwento yung friend nung tita ko na parang merong mga bagong multo na nandun. Originally, there were 2 only. Mm-mm. And then, ang chika ay yung 2 yon, ever since wala nang nakatira doon, nag-invite pa sila ng mga other people, hindi pala people no? Other entities to stay there. So, nagpa-party-party sila doon. Nagsaya sila nung umalis yung mga tita ko. So, mas Ganon. outnumbered na yung mga buhay compared Yeah. dun sa mga spirit. Yes. Hindi na coexist yung naganap. Oo. Tapos, ang kwento pa, kasi 'di ba trading nga, naka-open pa kasi yun yung Jetmatic, bentanan Jetmatic sa first floor. Yung secretary nila doon, naririnig nila na may mga gumagalaw na mga gamit kasi may mga furniture pa doon na naiwan eh. Gumagalaw daw yung mga gamit sa taas. Tapos, nakakarinig siya na mga parang may nagpa-party nga. Nagtatawanan, ganun. Nag-uusap. Oo, talaga nag-party talaga yung mga mumu doon, be. Makarinig ka nga lang ng isa lang na tumawa out of nowhere. Oo. Yeah. Tapos alam mo walang tao Oo, doon, ng tao. Tapos lalo pa yung marami. Di ba? Exactly. Alam mo, Mhm. sabihin mo sa tita mo, may kilala akong makakatulong sa kanila. Ano? Endorse ko sa inyo itong Beyond Senses PH. Uy, ano ba? Pero yun nga, Wala, may nakita, honestly, when you go to, may nakita ka? hello po. May nakita ka? Oo. Sorry. Nakita ko siya Pwedeng gumano. mag-hi? Sorry. Sige, go. Okay lang mag-hi. Pwede. Siguro wag na baka sumama sa'yo. Wag po, uwi pa po ang Pampanga. Sorry, nagulat ako. Tapos lilipat doon sa party, kasi sa ako sama. kumenta ganun pag... Pagdating, gusto uy, ko yung daming tao doon. ganyan. First time ko maka-witness. I love it. Kilala, Uy, alam na-excite na ako. nila na parang pag gumanon ako, parang may Pag Pwede parang, bang Usap gawin tuloy ako dun. na, pwede bang gawin nyo na ako regular guest? Parang gusto ko na ganito eh. Ay, guys, gusto nyo ba? Alam ko na yung sagot nyo dyan. Gusto, pero gusto, comment nyo syempre. below. kami rin gustong-gusto na namin. Mm-mm. Yung budget lang parang ayaw. Hindi, okay lang. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang naman ako dun sa budget. Kayo naman. Hindi, kasi na-excite ako eh. I like this. It's the thrill, you know? Yung mga tao kasi akala nila matatakutin ako, pero hindi. Whenever I see comments saying na, ate, tignan mo yung nasa likod mo. Uy, may bata sa likod mo. Ano ba yan? Yung taong pumunta sa sementeryo na naka-makeup na nakakatakot na nagkukwento mag-isa sa gabi. Tinatakot nyo? Ay, ginawa mo yun? Ginawa ko yun. Kailan yan? 2 years ago, Halloween special, nagkwento ako sa sementeryo ako mag-isa. Wait. Oo. Paps, ang Grabe. weird, no? Sabihin na natin na ganito, naapat tayo. Yung setup natin ang kulit, eh, no? Yung 2 babae, mas matapang pa sa atin pagdating sa mga multo, no? Oo nga. No? True. Kasi ako, gusto namin gawin. Gusto namin mag-ghost hunting. Pero parang feeling ko, kami pareha. Mas takot pa kami sa kanya kapag pumunta kami. Pero yun nga, gusto ko kayong pumunta dun sa, going back lang dun sa tita ko. Pwede ba kayong pumunta dun? Tsaka Check it out pwede nyo natin lang. schedule, Sige, oo. sige. At saka parang ang perfect ng tandem nating 4. Parang polarity tayo. Mm. Hindi mo napapansin? Parang, Ano yung polarity? Ay, hindi. Ako din eh. I mean, parang Sa search ko na dalawang saan. Polarity. dalawang magkabaliktad Wait lang. na na
salungat, alam mo yung, Mm. basta maraming ano, pero iisa lang yung The Polarizing. state of having two distinct opposite poles, Wow. charges, or Wow. tendencies. Sorry sa Yes. mga vocabulary ko. Sumakit to. Alayo, hindi. Alayo nung ano ko eh. Medyo reference nakatingin ko ako sa'yo, sabi ko, shit, pag nalaman natin, Bebs, bobo ko. Ano yung polarity? Bobo din ako eh. eh. Ano ba kayo, nanguhula-hula lang ako ng mga words? Hindi naman talaga yun yung exact na term doon. Com Kaya ako mukhang eh. ano lang. Communication arts. Pero kadaldalan lang nakuha ko doon. Hindi yung vocabulary. Pero, na ano ako, no? Nagulat ako. Kasi di ba Yeah. sabi mo, yung painting nag-iba. Mhm. Pero meron naman kwento sa sculpture. Oo, Ay, wait sculpture. lang. Yung painting is pinaint ng tita. Tita ko. Teka lang, na-curious ako. Oo nga Hindi, eh. hindi, hindi. Alam mo, sinisingit kanina pa eh. ako kay Pops na siningit ko na yung painting kasi po. Oo nga eh. Kaya nga hindi Sorry. ko na to binuksan eh. Sorry na. Ah, sige. Hindi, ikaw go, na. go. Tuloy mo yan. Go. Sige. So, pinaint niya ng tita. Ano yun? Pinaint siya ng tita mo. Pinaint siya ng tita ko, yeah. Parang feeling ko, kung ako yung tita ni Ate Bebs, parang hindi na muna ako magpe-paint. Kung after Hindi, makita yung bunga. matagal na siyang hindi nagpe-paint. Alam mo, Paps, kung ano yung magandang combo dyan pag pupunta doon. Ano? Ito, tayo. Tas si Tio. Oo. Hello po, Kasi Sir ano yun Deo. eh. Pa-invite naman Kasi po siya ako dun sa paranormal Ghost feeling. Walk. Hindi, for sure na yan. Kung sakali man, sagot ka na namin, Ate Bebs. For sure yan. Sasabihan ka namin agad, ah. Na-excite ako. Mm-mm. Pero mag-God malaki M yung tayo. chance na tingin ko. Oo. Si Teo pa ba? God, eh, Hi, Teo. Paranormal PH. Paranormal PH. Siya kasi yung pinaka-admin. Ano sila, Ate Bebs? Mga paranormal expert sila. Grupo sila. As in, yung paranormal expert, hindi yung for the TV Sorry, lang, ah. na-excite ako eh. Like, yung excited ako na iihi ako, ganun. Parang May kilig. mamaya niyan, basa-basa na to, joke lang. May kilig. Okay. So, ito na nga yung kwento ko. Medyo mahaba kasi to. Okay. Bilisan natin, wala na tayong Okay. oras. Sige, sige. Ah. Naranasan nyo na bang? What? Di ba? Sabi nila, may mga items na ini-infest ng mga entities. So, ang kwento ko sa inyo is kwento ng jowa ko. Na naman, di ba, ang dami niya talagang experiences kasi lapitin siya. Ang nakakaloka pa, matatakutin. So, ang nangyari, oh my God, paano ko ito ikukwento? Di ko alam kung saan ako magsisimula kasi napapressure ako sa oras. Kung paano mo kinuwento sa akin sa live na nag-umpisa na ganyan. Kabanda, ganun. Okay. So, sorry, wait lang. Kasi ang haba talaga eh. Iniisip ko eh. Excited na ako kasi never ko pa narinig yung kwento. So, yung jowa ko, Okay. tumawag sa akin, like randomly, sabi lang niya, parang meron yatang multo dito sa bahay ni na Kuya Leo. Kuya Leo na lang, pangalanan natin Kuya Leo. So, sabi ko, bakit? Kasi, meron ako nawawalang medyas. Tapos, hinanap ko yung isang pares. Okay, nasa akin yung isang pares, sabi niya. Pero hinanap ko yung isang pares, hindi ko siya mahanap. So, nilagay ko muna yung nasa akin sa kama. Tapos, siguro, may ginawa muna siyang iba after niyang bulabugin yung buong bahay. Tapos, after niyang gawin yung ginagawa niyang yon, nung tumingin siya sa kama, nandun yung isa. So, dalawa silang nasa kama. Yun nga, nawawala nga nung initially. Tapos, second instance, na sabi niya, meron pang isang nangyari. Galing daw siya sa labas. Pauwi siya, gabi na. Nung kauwi niya, pumasok siya sa kwarto ni na kwarto na pinagsistayan niya sa bahay ni na Kuya Leo. Lahat ng mga barya, nakatayo. Alam niyo yung tayo na hindi yung stack. Nakabalance? Nakabalance. At madami sila. And kahit ilang beses niyang tinry yun, imposible siyang Mahirap gawin. yun eh. Kasi mahirap. Yes. So, yan. Ganon. Exactly Kasi ganyan. mahirap siyang kasi gugulong siya Diba? Yeah. Gugulong. Tsaka gumaganon. Oo. Diba? So, daming nakaganon. Lahat, oo. Tapos, sabi ko, gusto mo bang matulog muna dito sa bahay? Kasi natatakot siya eh. Sabi niya, sige, dyan muna ako kasi natatakot nga siya. Nagsistay lang siya dun sa bahay ni na Kuya Leo kasi malapit siya sa akin. Kapit bahay ko lang yun. Ngayon, pumunta kami ng Subic, no? Pumunta kami ng Subic, kinakwentuhan, ewan ko, dahil horror content creator ako, nagkakwentuhan kami about horror. Chinika ko si Kuya Leo, chinika ni Kuya Leo, alam niyo, feeling ko nga talaga merong something sa bahay namin, nagbumulto, ganyan. Nung kinagabihan nun, kami, umiinom. May
sabi ko, Kuya Leo, kumusta ka? Kumusta? Kumusta naman yung mga gig nyo? Kasi part siya ng isang sikat na band. Hindi ko na mention kung ano. Pero part siya ng isang sikat na band. So, nagigig siya everywhere. Cebu, wherever. Meron silang isang pinuntahan. Hindi ko na din i-mention ko saan kasi malalaman nyo eh. May pinuntahan sila. Yun daw, mayor doon, binigyan sila ng isang wooden, parang wooden plaque. How do you pronounce it? So may dun sa ano na yon, may nakaukit dun sa kahoy. Pieta. Alam niyo yung pieta? Yung Oo. nakahawak si Mama Mary kay Jesus. Yes. Yun. Tapos yung artist initials nandun sa ilalim. Initials lang. Tapos may inscription sa likod. Pero hindi nila binasa yun. Binigay sa kanila yon. Tapos pinakita sa akin yung picture. Tapos sabi ko, Kuya, hindi naman kaya nga may mga nangyayari sa inyo, hindi dahil dyan. Nakita ko palang weird na eh. Parang may something, sabi ko. Baka nga, sabi niya lang, binrush off lang. Baka nga, sabi niya ganun. And then after a few days eh. Siguro, I don't know. Nakalimutan ko na yung timeline eh. Basta naka-juggle na siya sa utak ko. Basically, yung boyfriend ko, nag-send siya sa akin ng video na doon sa bahay ni na Kuya Leo na gumagalaw mag-isa yung rocking chair. Papakita ko. Sige. Papakita ko. Eh kasi, imposibleng hangin yun or what? Kasi, Ano yun? Yung mabigat yung kurtina. na klase ng rocking chair. Tsaka yung kurtina, hindi gumagalaw. Teka, saan naman? Nakasave sa akin eh. Wait. Oh my God. Diba? Diba pinakita ko sa yan? Ito. Diba? Tapos meron pa tao. Para sa mga sabi ng viewers, ganun. ayan, nakikita nyo nandyan. Oo, nakikita. Ayun o, Diyos ko. Uy, natakot siya eh. Lapitin siya, no? Lapitin talaga. Tapos sabi ko, huy, magpa-albularyo na kayo. Sabi kong ganun. Kasi palala ng palala, in a span of a week. 1 week lang yan. Palala ng palala, may gumagalaw na. Babe, baka saktan na kayo, di ba? So sabi niya, sige, pupunta na kami sa albularyo. Ang ginawa niya, kumuha siya ng asin sa bahay namin eh. Kasi natakot na, mag-aalbularyo na. Nung pumunta sila sa albularyo, agad-agad ang sabi sa kanya, kung ano man ang natanggap nyo, ibalik nyo yan kung kanino man galing yan. Pero wala pa sila sinasabi na na details. Sabi lang ay, may multo po sa amin. Yun lang, that's it. Pero bakit alam niya na may natanggap sila na hindi dapat, di ba? So ngayon, nagdeduct siya, may mga numbers daw na madami. Like 10001, ganyan, hanggang sa nakadeduct siya ng 2 numbers, which is 1 and 1. There are 2 entities yata doon sa wooden plaka. And gutom na daw. Yeah, I don't know what it means. Gusto ng soul. Pero baka yun nga, gusto ng soul. Gutom na daw. So ang gawin is ipa-bless daw yon. Ipa-bless nila sa parang sa pare, ganyan. So yun ang ginawa nila. Pumunta sila sa pare. Ngayon, dun sa yung pare, binigyan ng holy water, binigyan ng holy oil. Tinanong sila, saan yung galing to? Sabi, galing po sa ganito, ganyan. Kasi hindi lang kayo yung unang people na pumunta dito na nagpapa-bless or nagpapa-exorcise galing sa artist na to. Tapos sabi ko, Sabi ko, teka nga. Sabi ko, nung kinuwento sa akin yan ni Chobi, nung boyfriend ko, sinearch ko yung initials nung artist. Nung Hindi ko artist. sabihin. Oo, muntik mo pa. Sinearch ko. Okay, kunwari, JP, Julia Pineda. Ganyan, JP. Tapos agad-agad, lumabas yung artist. And then, nung sinearch ko yung artist, it turns out, parang may nangyari na sa kanya na nasiraan daw ng bait. Ganon. Ngayon, kinuwento ko yun sa YouTube. Syempre, excited ako. Oh my God, it's very intense. Merong nag-comment sa YouTube ko, galing ba kay ganito yan? Sabi niya. Kasi ang kwento, nasiraan daw ng bait. At feeling ko siya nga. Pero hindi ko na nireplyan. Oo. Ngayon, months later,
Nakalive ako sa TikTok kasi di ba Yeah. nakwento ko sa inyo before na pag wala akong magawa, nagla-live ako sa TikTok to share horror stories. Nasaktuhan ko na nakalive din si Ate Bebs. Di, Ate Bebs, Invite niya ako. collab? Host, multi-host. Yan, kwento-kwentuhan, chika-chika na parang ginagawa natin ngayon. Ate Bebs, kwento ka nga ng something na kinwento niya yon. Yes. Same kung paano niya kinwento kanina. Pinipilit ko si Ate Bebs pinipilit ni Ate Bebs na hindi makapagbigay ng kahit na anong info. Kahit initials. About the artist, yeah. Wala siyang sinasabi. Mm. Maya-maya, doon sa comment section, may isang nanonood. Mm-mm. Grabe nga yun, binigay niya yung Oo nga initials. sinabi niya yung Sabi niya, initials. Galing ba kay... ito Oo. kay, kunwari na JP. lang, JP. Oo. Hindi pa nabasa ni Ate Bebs. Mm-mm. Kasi sa side ko ata kumbaga listener ko ata Hindi niya makikita. Hindi niya makikita. Sabi ko, Ate Bebs, may nag-comment dito. Ang sabi niya kung galing daw ba yan kay JP. Tapos nakita ko yung mukha ni Ate Bebs. Alam mo yung... Tapos ako, kasabay nun, nung nakita ko na yung mukha ni Ate Bebs, grabe na yung tayuan ng balahibo ko. Ako, skeptic ako, di ba? Alam niyo yan. Pero parang alam mo yung feeling nung na-mindfuck ako, jigsaw moment na kung tawagin natin. Tapos sakto pa nun, sinend pa sa akin ni Ate Bebs. Pagkatapos na nun Yung picture. sabi ko, Ate Bebs, may nagko-confirm kung galing daw ba to kay ganito. Sabi ni Ate Bebs, oo, siya nga. Yung pala, pinakyat natin, di ba? Kwento mo nga. Meron din pala sila nun. Pops. Na-experience. Kasi sabi niya kasi, parang kung galing to kay JP, meron din kaming na-experience. Nabigyan sila. Pero nun. mas malala yung kanila. Oo. Wina one by one yung mga kamag-anak. Mm. Di ba? Binigay din sa kanila? Oo, binigay Sino din. Hindi, Bumigay. bumili sila. Bumili. Ay, bumili. Ang nangyari, parang, ang kinuwento niya kasi sa akin, mahilig kasi talaga yung family nila sa mga religious items. Tapos, kasi nga itong artist na to, magaling siya. To be fair naman. Magaling talaga at hina-hire ng iba't ibang people. Ganyan. Ngayon, kinuwento niya na ever since they bought, it's like a crucifix, ganun. Crucifix na maliit na wooden. Ever since bumili sila, nakakaranas na sila ng mga kakaiba. Like yun nga, wina one by one yung mga kamag-anak. Every time na may kumakatok, for sure may mamamatay. Ganun. Ganung level. At, ang nakakaloka din is, nakakaamoy sila ng formalin at saka kandila. Parang ganun. So, yung mga common na amoy pagka may something na paranormal, di ba? Yun Yun yung kwento niya. Tapos, di ba, Ate Bebs, na parang pinaghinalaan lang nila na baka yun, yung nabili nila, kaya dinispose. Tapos, na-mindfuck din siya, Paps. Nung on the spot, narinig niyo yung kwento ni Ate Bebs. Kumbaga, yung siyam na planeta, Oh. nag-align. Yeah. Nag-align lahat. Na parang kapati kami ni Ate Bebs. Wow! Nakakabuang. Kaya nga for sure. At saka yun pa, yun doon sa galing sa simbahan na nagsabi hindi kayo yung una. Na Oo. people Marami na, kaya nga, may something talaga. Yan sabi nga nila ay parang, ayun ang chismis na parang he sold himself to the devil or Oo, something. I don't know. But it's so Sa sobrang ironic galing eh. niya. Yun yung napaka-creepy. It's so na part yun. ironic. Tapos parang siningil na siya. Kaya nagkaroon siya ng something sa utak. Pero ang ginawa niya siguro bago siya masiraan ng bait, nilagyan niya ng grudge bawat isang Yun nga, hindi ko alam. It could also be the wood that he's using eh. Pwede. May halong blood? Hindi, I mean, di ba Hindi, may minsan may something. mga entities sa mga puno. Ay, pwede rin. Pwede kasing nanggagaling dun sa mga ginagang. So, di na siya ano ngayon? Nag-ano pa rin siya, nagbebenta, pero Di parang na may siya middleman gumagawa. ata eh. Hindi. Okay. Di ba, sa Gumagawa docu? pa siya. Sa docu, may docu siya eh. Hindi ko nga pinanood kasi natatakot ako eh, dahil nga masyadong malapit yung experience eh. Basta, Alam sobrang nyo, ganda ng story kanina, na to. nung kinagkukwento ka, kanina pa may dumadaan. Oo nga. Tapos parang may humihigit ng buho ko. Naka-extensions kasi sabi ko, masakit. Wait lang ah. Pero alam Wait lang po. mo, Ano sa tingin mo? Ano yung feels mo? nakukonect ko kasi siya ngayon. Nakakonnect Nakikita, mo siya? nakikita ko yung parang tama lahat so far ha. Nung mga Na-experience. Oo, mga conclusion. So, tataka ako ngayon na parang bakit niya binenta? Kasi if in the first place, if magaling na siya, like, anong purpose? Hindi ko din alam. Tsaka it's so ironic nga na you are selling or you are making religious artifacts. Or baka kasi
dito sa Philippines, di ba? Sobrang daming Mm-mm. like religious na tao. So baka yun yung tinarget niya talaga. It could be. I don't know. Oo, kasi 'di ba parang ang Philippines ang isa sa Southeast Asia na may pinakamaraming number of Roman Catholics. Mm-mm. Siguro yun yung ginamit na way ng panlalanse since parehas naman faith 'di ba? Di ba nga merong sinabi sa movie na Seclusion na parang hindi lahat na nakikita mo, Oo. yung parang yun totoo. Oo. So, ayun. Yun kasi yung deception. Grabe, dun eh. sobrang lawak pala nitong topic na to na parang feeling ko kailangan dito ng isang specific na episode. Kasi Ate feeling Bebs, ko, alam mo Of Yeah. course. kaya may Hindi ako- dumadaan-daan. Yun yung nagsasabi na time na eh. Time na. So, ayun na nga. Baka nga, sabi niya, tama na yan. Pero Ako na yung ginanon. hindi, ganito. Alam ko nabitin kayo ngayon episode pero narinig nyo naman na sinabi ni Ate Bebs na pwede pa tong maulit. So, Oo. asahan nyo ulit. I can always go back. Gusto niyo next week nga. Oo, ayan o. Kahit sige, mag-ano kami, pag-usapan natin yung transpo. O, para ano. Hindi, joke lang yung transpo, promise. Hindi, ang layo mo din kasi kaya. Hindi, it's okay. Hindi, okay. Ako din malayo din ako. Ano to? yun? Yung, Ano yung, yung package namin sa'yo, transpo with lodging. Wow, with lodging! Oo. Saan? Sa bahay ni tita. Doon sa, kung saan may Sa mga bahay nagpa-party-party. ni tita. Oo. At sa bahay ni nila. Kuya At Leo. bahay ni Kuya. Mayroon pang katuloy yun, pero mabilis lang. Ay. Parang meron, very quick lang, Ah. parang may naiwan pa dun sa bahay nila. Promise. Parang may naiwan na something. Na Pero ano? anyway, next time. Next Ah, time. sige. For the Chichika ko. next Kasi episode. baka magkaroon ng conclusion yun kasi magpapa-bless sila ulit ng bahay. Oh. Sige, sige. Kailan next week? I'm not sure din eh. Alamin din natin yun. Alamin natin. Okay, alamin So, natin. malay nyo, So, may maraming- schedule ulit kami dito sa The Pod Network next week. Malay nyo siya pa rin. Si Ate Bebs pa rin. Sana ang- nga. Oh, yun, ang nagusto din ano talaga ni natin. Ate Beb. So, ayun. Yeah. Ayun, so dahil wala na tayong oras, maraming salamat sa mga nanonood sa episode na to. Comment down below kung gusto nyo pa makita si Atching Bebs sa next episode natin. At ayun, again, my name is Tito Ian. And reminder, lahat ng mga social media ni Ate Bebs makikita nyo Yes. dyan sa may description ng video. I-follow nyo siya kahit wag na ako. Ako naman si Tito James Zhu. At ako naman si Prey at kasama natin si... Ate Bebs ang pinakamagandang horror content creator. Yes! Correct. Sa ng lupa. Correct. At Sorry. kami ang The The Red Red Door Door Podcast Podcast PH. PH. Bye! Bye, guys. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.